Tulos man sana, dinara si Jesus kan Espiritu pakadlagan. Duman siya sa laog nin 40 aldaw, asin pinagsugutan ni Satanas. Mga hayop ang kaibahan niya, asin mga anghel naglingkod sa iya. Pagkatapos na si Juan dinakop, si Jesus nagpagalileya sa pagrukyaw kan marahay na bareta sa ngaran ni Diyos. Sinabi niya, uminabot na ang panahon, uya na ang kahadean ni Diyos. Magsulsul kamo, asin magtubod sa marahay na bareta. Ang paghurup-hurup tangunyan, manungod sa mga babasahon kan enot na Domingo nin Kwaresma. Tangunyan po ang ika-21 kan Pebrero, enot na Domingo po kan Kwaresma. Nagpuna po kita kan magayunon, makahulugan, asin tunay na nakakapagligtas na panahon na ini kan Kwaresma. Ulit kan Miyerkules na nakaagi, Pebrero 17, sinilibrata na an Ash Wednesday o ang bugtakan abo sa satuyang mga payo. Nangunyan huli nga ni po kan sitwasyon kan pandemya, medyo nabago ang satuyang paagi. Asin lugod, nagkaigwa kamunin mga oportunidad ito mga pamilya na dai pwedeng celebrar kay ito. Igwa kami ning ipig offer na ritual na sa harong pwedeng gibuhon ang pagbugtakan abo at tanganing ang bilog na pamilya tunay na makapagselebrar kani asin maging makahulugan ining aldaw na ini nin Ash Wednesday o an aldaw nin mga abo. Mga tugangon yan po sa enot na Domingo, igwa po nin mga magayuno na sa tuya ng mga katukduan na pwede tang mapaghurup-hurupan. Inot sa gabos po itong inot na binasa, manungod po ito sa istorya ni Noe na tapos na po itong dilubyo, asin ngunyan, nagluwas na sinda duman sa arko, bagong henerasyon, bagong pakikipagtipan kan mahal na Diyos sa tao. Magayunon po ang ladawa na ini na sarong allegory, dahil mapukitan nakasiguro kung talagang ini mga historical persons na ini, kundi whether they're historical or not, whether this is merely ang sarong kwento po o istorya tanganing maintindihan taan pakikipagtipan kan Diyos sa tao, ini po kadakol na mga katotohanan na itinutukdo sa sato. Inot sa gabos digdi po, sinabi nga ni dumanin kagurang na diin niya na gugunawon ang kinaban liwat. Diin niya na gigibuon araw kan ginibon niya na basta niya na lilinigon ang kinaban dahil dahil siya nakontento sa gibong ini, sa ginibong kan tawo, kaya kaipuhan igwa ka ining dakulang baha na ini na nagpara kan sa iyang practically kan linalang niyang mga tawo. Pira na lang ining pamilya nga ni Noe na yaon duman star sa arko nin sobra sa sarong bulan na bilang yung ani po ito ang pinili na bagong henerasyon. Asin sabi nin mahal na Diyos, makikipagtipan ako sa imo ngunyan. Tatawan ta kaning oportunidad na ining mga hayop na nakaibanan mo sa arko, maging bagong henerasyon na maatamanon mo, mapabunga giraray kan kinaban. Asin bilang tanda, uyan an bulalakaw, an rainbow, magiging simbolo ini kan pakikipagtipang ko sa imo, kan sa kong promisa na dai ko na nungka paparaon pa ang tawo sa lawog kan kinaban. So ito po pero digdi po magayunon po na mahiling ta digdi na ining development na ini kan pakikipagtipan ninyo sa tao garong mahiling ta po na sarong development man kan evolution kan consciousness nin tao digdi sa kinaban. Kung mibidbidon ta po ang pigsasabi kan siyensya ngunya na an sa tuyang pagiging tao, bako man itong basta nilang kitulos naging tao, kundi itong proseso ng evolution, nahali kita, duman sa mga lower forms of animal kay ito, asin milyones na taon ang nag-agi bago kita talaga tunay na naglakaw digdi sa ibabaw kan daga. Digdi po mahihiling ta itong development precisamente kan tao sa pagkasabot niya kung sisay siya,
pagkasabot niya kung ano ang Diyos na naglalang sa iya, asin kung paano siya makikipagrelasyon sa iyang kapwa. Siguro duman po naton mahiling itong mga istorya, magpuon pa sa libro kan Henesis, kadakol kitang mahihiling na istorya duman, asin an ibangani po di mga makuri asin mamundo na pangyayari araw kay itong inot. Tagabo sa pagtalikod ni Adan asin ni Eva, pakikipagtipan sa Diyos, ang pagada ni Cain sa sayang tugang na si Abel, an itong pagpatindog kay ining tori kan Babel kan mga tao. Kaya sagkod na ini mangyari ining dilubyo ang dakulang baha na pinadara kang kinaban. Tangani na paraon ang tao. Itong proseso baga po nin ang pagbabago kan henerasyon, evolution aramta na kadakol lamang itong pagkawara kan mga dinosaurs kay itong panahon ito. These are historical realities na nagpapahayag nin igwanin mga pagbabago sa dalagan kan panahon, pagpupurify kan paglalang nin mahal na Diyos. Asin itong istorya kan Henesis na anom na aldaw, in all probability bako lang po ito anom na aldaw, kundi ito sa symbolic way of presenting na even God had a process of creating us. Pero, di ba ko man natapos ito dahil tatapos na nagpahingalo ng kagurangnan, dahil padagos siya kitang sinubaybayan. Asin iyo po ini, kay Adan, dahil niya, maski nga ni nagtalikodan sa tong inot ng mga magurang, dahil niya kita pinabayaan, nangako siya duman na itatao niya ang kaligtasan pag-abot kan panahon, inapod niya si Abraham, later on, iningani yaon si Noe, ang sa iyang pamilya, na maging simbolo ng bagong paglalang. Sagkod na apudo na nin Diyos si Abraham, yaon na si Moises, yaon na ang pinili niyang banwaan ng Israel, sagkod na umabot kita sa panahon ni Jesus, na iyungon niyan ang Ebanghelyo. Na sa pagpuon kan ministeryo ni Jesus, mapahayag siya, inot sa gabos, maduman siya sa disyerto, asin duman, maayuno siya, makikiulay siya sa mahal ni Diyos bilang pagpreparar kan sa iyang misyon asin ministeryo, titintaran siya kan demonyo, asin duman sa lantad, makakaiba niya ang mga mabangis na hayop. Very symbolic po, asin makahulugan itong ang pigsabing ito ni San Marcos na kaibanan ni Jesus ang mga hayop. Nata, dahil duman, sinasabi niya na itong proseso kan pag-andam ni Jesus, itong proseso kan evolution ng tao. Dayaon duman inatubang ni Jesus ini yung violent nature kan creation na symbolize kay ining mga mabangis na hayop na ini. Asin dadaugon niya ini sa paagi kay itong experience niya sa tentasyon na ipapaatubang sa iya sa paagi kay ining prinsipe nin kadikluman ang demonyo na matintar sa iya. Sa ibang version nin mga ebanghilista, yaon duman itong si Jesus ko konfrontaron kay ini yung mga tentasyon na ini. Pero digdi kay San Marcos, halipot lang ang istoryang ini. Pero duman itong pag-iba niya sa mabangis na hayop, iyuman ito sa halipot o summarized form, sinasabi duman na nakipag-iwal si Jesus duman sa mga violent and less than human forms of existence and values na kaipuhan mawara tanganing maipahayag niya ang bagong mensahe nin pagliligtas sa katawuhan. Asin kan matapos na ini, pagduman niya, pagluwas niya hali sa lantad, iyon na ito, sumensahing ipinahayag niya. Repent and believe the good news of the gospel. Yan. Magbakli. Considering, inimbitaran niya kita na itong mga inagihan niyang paghurup-hurup, itong pagtintar sa iya, aagihanin tao, asin ini kaipuhan mawara sa tao, tanganing maatubang niya ang mensahe nin kagurangnan. Kaipuhan talikudan taan sa tuyang mga lumang paagi nin pagkabuhay, itong sa tong pagkamakasadiri, itong sa tuyang ambisyon, itong sa tuyang pagkaklase nin pagkabuhay na garong mayo ang mahal na Diyos sa satuyang kinaban. Na nagsasarig lang kita sa sadiri tang kakayahan, nagaring sadiri ta talaga, ang dunong ta, ang yaman ta, ang kusog ta. Halion ta ini gabos, tatalikudan ta ini, asin kita mabakli, sulsulkan sa tong mga sala, asin ini mabago. And repentance, mga tugang, is not just a turning away from sin, but facing the new life na pigo-offer kan mahal na Diyos. And repentance, boba ko lang ito masabi kang sorry, kagurang na, nagsusulsul ako, patawada ako, tapos pagkatapos kang patawadon, balik ka na naman sa dati mong gawi. That is not repentance. To repent is really to turn away. Metanoia, yan ang Griego pong tataramon, ang pagbabago.
change, really radical change na kaipuhan mangyari sa sato. Kaipuhan matransform, mabagoan sa tong buhay. Paano ini mababago? Sa pagtubod niya to, sa paghimati niya to, asin pagtubod sa Ebanghelyo. Asin paano ta niyan ma-iengkwentro? Yaon si Jesus sa satong buhay. Kaya ipo ining mga masulod na aldaw, kaya ining panahonin Kwaresma, imbitasyon po para sa satuya na mahiling ta na digdi in a more definite way kung ano ining pakilaban ni Jesus sa sala, sa good na inid magdara sa iya sa kagadanan sa krus. Asin, pagkatapos niyang magadan, manggagana siya sa kadiklumanin kagadanan asin kasalan. Iyo po ito ang final victory kaining bagong mensahe na daradara ni Jesus sa kinaban. Na iyo na po ang pinaka itaas, ang pinnacle, the zenith of the creation of God, the new creation. Because sabi nga ni po, tinutukluin ni kaninang simbahan na si Jesus ang bagong Adan, si Santa Maria na sa iyang ina, ang bagong Eva. Itong new creation mangyayari sa persona ni Jesus. Asin ini, kung ang tao na daog, huli kan sarong kahoy duman sa hardin kan Eden, manggagana liwat ang tao sa paagi ni Jesus sa kahoy kan krus. Ini po sa ultimo pag-abot ng Semana Santa. Pero kumbaga ini na po ang introductory reflection na ihiras ko sa sendungo niyan sa pagpuon kan panahon kan Kwaresma. Asin lugod matabangan kita. Inot midbidun ta. What are the wild beasts in our life? What are the things that make us less human sa satuyang pakikipagrelasyon sa Diyos asin sa satong kapwa? Ano ining mga bagay na nagtutuklo sa to na maging makasadiri asin daay magbukas sa pangangaipo kan iba, pagdangog kan sa inang inagrangay, asin urog sa gabos sa imbitasyon kan Diyos na talikudan ang diklom nin sa tong buhay, tanganing mahiling taan sa iyang liwanag. What are these wild beasts that continue to reign in our hearts, in our lives? Ikadua, ano ang gospel na pigdadangog tango niyan? Pwedeng naghihingwa kita na magtalikod sa maraot, pero anong klaseng ebanghelyo ang sa itong pigdadangog? Diba, so ebanghelyo magirari kang kinaban. Itong an eye for an eye, a tooth for a tooth, lintik lang ang walang ganti, mga araw kan matira ang matibay. Pwedeng human ini, dahil ang kinaban padagos man na nagpapahayag kan ebanghelyo, kan sa indang good news. Pero mga good news ini, mga news ini, nabako man talagang good, ninulita da ini nagtatao, nagdadara sa tunay na buhay, asin kaligtasan, hali sa kaoripnan ninsala, asin diklom. Kaipuhan tang masabatan si Jesus. Asin ini pong mga aldaw na ini, kan Kwaresma, yaon na dyan sa paagi nin pagpamibi, pagsakripisyo, asin pagtalikod sa mga luhuta, ini pag-ayuno, pag-abstinensya, ining mga pagkabuhay na simple, paghurup-hurup sa paagi nin mga santos ejercicios, iyo po ini mga panahon na ini na itinatao kan Kwaresmang ini, kan panahon nin Kwaresma, tanganing madangog ta sa tamang paagi ang ebanghelyo nin kagurangnan. Lugod, maging makahulugan po ining mga aldaw na ini, tanganing tunay niya itong iselebrar ang panggana ni Jesus sa hadi sa kagadanan, asin madangog ta ang marahay na bareta na dara niya sa kinaban. Mga tugang, bendisyonan po kamo kan mahal na Diyos, asin lugod, maging makahulugan ang panahonin Kwaresma sa satuya gabos.